May mga pagkakataong tila ba hindi na natin kaya ang mga problemang dumarating sa buhay natin. Pero alam mo, magtiwala ka lang palagi sa sarili mo na kakayanin mo at maging matapang ka lang palagi sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Matulog ka na nga. Hindi na kita kukulitin. Habang nakahiga ako na nakatakip ng kumot, sinabi sa akin ng kaluluwang ligaw ang salitang yan. Tapos, nawala bigla yung kilabot na nararamdaman ko. Parang biglang naging normal lang lahat. Kaya ito, sumilip ako sa silid ko. At aba, hindi ko na siya makita. Kaya naman nagtanggal na ako ng kumot na nakatakip sa akin. Buti na lang at nawala na siya. Makakatulog na ako ng mahimbing. Kaya sa pagpikit ko ng mga mata ko, diretso tulog na talaga at nang magising ako, umaga na at mataas na ang sikat ng araw. At ang una kong ginawa, lumingon ako sa buong paligid. Hinanap ko yung kaluluwa at aba, hindi ko makita. Kaya eto, bumangon na ako at nagsalamin dun sa salamin na regalo ni tatay. Maganda pala ang salamin na to. Ang gwapo ko eh. Tsaka, kaiba ang pakiramdam ko. Mas okay na ngayon. Hindi na ako masyadong kinikilabutan sa salamin. Pero, napakaganda talaga ng salamin na to. Ang laki niya. At halos kitang-kita ang buong katawan ko. Kaya, eto. Inayos ko na muna ang sarili ko habang nakaharap sa salamin. Kaya lang, habang nagsasalamin ako, bigla na lang lumabas sa salamin yung kaluluwang ligaw. Napaadras talaga ako dahil sa takot. Good morning. Kanina pa kitang pinagmamasdan. Bakit ba ayaw mo akong lubayan? Ano bang kailangan mo? Bika ako. Kasi nga, tulungan mo ako. Teka nga, alam mo, wala akong oras na tulungan ka. Umalis ka na dito. Ayoko. Hindi ako alis dito. Hanggang di mo ako tinutulungan. Tsaka, ikaw lang ang nakakakita at nakakarinig sa akin. Kaya ikaw lang din ang makakatulong sa akin. Ano ba naman yan? Ano bang tulong ang kailangan mo? At sino ka ba? Gusto ko nang umuwi. Kaya lang, hindi ko alam kung saan ako uuwi. Tsaka, hindi ko alam kung sino ako. Ano ba naman yan? Paano kita tutulungan kung di mo alam kung saan ka uuwi? At di mo alam ang pangalan mo? Weak ako sa kaluluwang kausap ko. At eto, hindi na siya nagsalita. Tapos nagtungo siya doon sa may bintana na tila ba nakatanaw sa malayo habang malalim ang iniisip. Naawa tuloy ako bigla sa kaluluwang to. Kasi kung yun lang ang paraan para matahimik siya, tutulungan ko na lang siguro. Oo na. Tutulungan na kita. Gagawin ko ang lahat para malaman kung saan ka uuwi at para mantahimik ka na din. At eto, lumingon siya sa akin na nakangiti. Alam niyo, sa totoo lang,
Gwapong kaluluwang to. Bata pa siya na halos kasing edad ko lang. Kaya lang, paano ko siya tutulungan? Hindi nga niya alam kung sino siya at saan siya uuwi. Ang hirap naman ng ganito. Kaya ito, naupo muna ako sa kama. At yung kaluluwa, naupo naman sa tabi ko. Nilamig tuloy ako. Pero di na ako natatakot ngayon. Nilalamig lang talaga ako. Teka nga, kung wala kang maalala at di mo alam kung saan ka uuwi, paano kita matutulungan? Hindi ko din alam kung paano. Uy ka naman niya. Hirap naman ang ganito. Yung tipong wala akong maisip kung paano ko sisimulan ng lahat. Kasi naman, bakit ako pa talaga ang nakakakita at nakakarinig sa kanya? Pero gagawin ko ang lahat nung makakaya ko. Nakakaawa naman kasi siya. Ganito na lang. Ano bang mga naalala mo? Sabihin mo nga sa akin. Wika ako sa kaluluwang nasa tabi ko. May naalala ako. Sobrang dilim, tapos sobrang lamig, tapos para akong nalulunod. Yun lang ang naalala ko. Alo, baka nalunod ka. Pero saan? Hindi ko alam. Yun lang ang naalala ko eh. At eto, biglang bumukas ang pintuan ng silid ko. Si tatay kasi magpapaalam na bago pumasok sa trabaho niya. Nak, mag-isa ka lang ba dito? Para kasing may kausap ka. Opo tatay, mag-isa lang po ako. At wala po akong kausap. Tsaka tatay, baka imahinasyon nyo lang yun. Sige anak, alis na ako. Dito ka lang sa bahay ha. Huwag kang aalis. Opo tatay. Wika ako naman. Kaya ito, umalis na si tatay. Hindi na ako sumama. Hindi na ako natatakot sa kaluluwang paggalagala dito sa bahay. Kaya ito, tahimik lang muna ako dito sa silid ko. Nag-iisip ako kung saan ako magsisimula. Sa mga sinabi kasi ng kaluluwang to, parang ang hirap hulaan ng mga nangyari sa kanya. Yung mga salitang malamig, madilim, at parang nalulunod. Ay naku, ano yun? Pero isa lang ang sigurado, nalunod siya. Oy, kaluluwa. Nalunod ka siguro. Pero saan? Baka di na nakita yung katawan mo Kaya naging ligaw na kaluluwa ka na lang. Hindi naman sumagot ang kaluluwa. Kaya eto, napapaisip na naman ako. Malamig at madilim daw kasi. Ano ba yun? Ang hirap hulaan. Ay naku, nasakit na ang ulo ko. Ano bang gagawin ko? Anak, Rafael, ingat ka sa pagmamaneho mamaya pag uwi mo. Lalo na dun sa ginagawang tulay. Delikado kasi dun. Tsaka parang masama ang panahon. May bagyo ata. Papa, lagi naman po ako nag-iingat. At tsaka baka gabihin po ako pag uwi. Basta anak,
Mag-iingat ka palagi at huwag bibilisan ng pagpapatakbo ng sasakyan. Sige na, ingat ka.